first-grade agarwood can cost as much as $100,000 per kilogram, making it one of the most expensive raw materials in the world. But for this tree to produce any agarwood, it must first become infected with mold. So how does this infection process work? What is agarwood used for? And what makes it so valuable? Aquilaria malacensis is a tree native to the rainforests of Southeast Asia. Prior to infection, the healthy heartwood inside Aquilaria trees is pale, odorless, and worthless. However, in the wild, damage to the tree by external forces, such as grazing animals, sporadically results in the growth of a specific type of fungal infection inside the tree, called Phylophthora parasitica. The Aquilaria's defense to this attack is to produce a stress-induced aromatic resin, called aloes, which is dark and moist. Over the course of several years, the aloes slowly embed into the heartwood to create agarwood. Với kinh nghiệm của những người đi rừng á, thì thường người ta đến cái cây đó, người ta nhìn vào, người ta có thể đoán được là cái con kiến nó đục vào cái lỗ đấy. Rồi khi nó đục vào là nó gây cái vết thương, rồi nó trú ngụ ra vào, rồi nó đem những cái vi sinh vật hoặc là vi khuẩn hoặc các bào tử nấm ở các nơi nó đem vào. Thì cái cây đó, cái con kiến nó ở trong con kiến nó có một cái chất dịch ở trong con kiến, nó tiết ra, nó làm cho cái vết thương nó tổn thương, thì cái gió nó mới đưa nhựa nó bao lại, lâu ngày nó thành trầm. Once agarwood is harvested, it needs to be separated from the healthy Aquilaria wood around it. In a painstaking task that often takes hours, resin-infused chips, also known as oud, are carved out by hand. Oud chips are commonly used as incense, particularly in the Middle East, where they're burnt both as tokens of hospitality and infused into clothes and garments as a perfume. Khi đốt lên đầu tiên là mình thấy cái khói nó lên trước, rồi có cái mùi hương thơm nó tỏa ra. Thơm nó tỏa ra cái mùi rất là thơm đặc trưng của trầm hương, không có cái hương nào bằng nó hết. Rồi sau đó nó mới từ từ nó có mùi ngọt dịu lại, mà nó kéo dài có thể là 5-3 tiếng đồng hồ nếu trong phòng kín. Oud is also distilled into an essential oil, and in its purest form, aged oud oil can cost up to $80,000 per litre, earning the nickname amongst traders of liquid gold. As its popularity continues to grow in the West, oud has become a common ingredient in several high-value fragrances, adding a warm, musky aroma. But due to unsustainable production and poaching, all varieties of Aquilaria trees are now classified as critically endangered, with experts estimating the global population has declined by 80% over the last 150 years. Even for those surviving Aquilaria trees, the frequency of natural fungal infection is extremely low. Some estimates say only 2% of wild Aquilaria trees are adequately infected to produce agarwood naturally, meaning the hunt to find natural agarwood is extremely arduous. Rồi cái tốp đấy chẳng hạn 5 người, 10 người đi có thể là đi 15-20 ngày, nhưng mà khi mà có trầm ngày nào, sớm ngày nào thì về ngày đấy thôi. Có khi đi thì cũng chẳng có đâu. Có khi đi cả 10 mấy 20 hôm về cũng chẳng có gì hết. Rất là nguy hiểm. Nào là mưa, gió, đèo, núi, rồi thú rừng, rắn rết đủ thứ. Nên bỏ mạng là trong rừng là chuyện thường thôi. Cái thời đó là bỏ mạng là chuyện thường. Bây giờ không còn trầm nữa, hết rồi. Bây giờ trong rừng là không còn trầm. Tức là cái dân mình đã khai thác ra tận hết là không còn nữa. With natural agarwood now bordering on extinction, in some forestries, like this one managed by Truong in Vietnam, trees are artificially inoculated with a microbial compound to induce the all-important resin. Trầm tự nhiên thì dân gian mình thường nói là nó trong thiên nhiên nó hiếm, nó khó, nên là họ chuộng. Nhưng sự thực nếu mà nói về cái chất lượng trầm nhân tạo với trầm thiên nhiên thì bây giờ chưa chắc trầm nhân tạo đã thua trầm thiên nhiên. Đúng, trầm tự nhiên bây giờ giá trị còn rất là cao, chẳng hạn như nó có thể gấp 100 lần cái trầm nhân tạo. Vì cái trầm tự nhiên là bây giờ nó không còn nữa, nên người ta có muốn đưa cái giá nào vẫn được. Còn cái trầm nhân tạo là dân gian người ta biết là cái này làm từ con người mà ra, nên tự đánh cái giá nó thấp xuống. Agarwood was described as a fragrant product of wealth and luxury in one of the world's oldest written texts, the Sanskrit Vedas, dating back as early as 1400 BC. How can the opportunity to accelerate women's professional development help me become a leader in my industry?
How can being part of a growing cohort of female innovators The aroma produced from agarwood has been highly valued by many cultures and religions throughout history. In the Nirvana Sutra, aloes is mentioned as a heavenly wood used in the cremation of Buddha. In the New Testament, Jesus' body was anointed with a mixture of myrrh and aloes following his crucifixion. And in the Sahih al-Bukhari hadith, the description of paradise by Allah's messenger includes the burning of agarwood as incense. The global market for agarwood is estimated to be worth a staggering $32 billion. But where oud was once so common, high demand has not only increased the price, but also the rate of harvesting and artificial production. By the end of 2029, the market is expected to double to $64 billion. Theo tôi cái kinh nghiệm lâu năm thì cái trầm hương này không có mai một đâu. Trầm hương sau này nó là một cái vật sản quý giá cho đất nước đấy. Vì cái này là nguồn cung có khi không đủ cầu đâu. Vì tất cả các thế giới này trên thế giới bây giờ hầu như họ tập trung vào cái ngành trầm hương hết. Từ thượng vàng hạ cám chẳng hạn như là tinh dầu đến trầm rồi đến hương nhang đấy, rồi tiện chuỗi hạt đeo tay, vòng đeo cổ đấy, nó không có mai một đâu. Nhưng mà có cái là bây giờ trước tiên sợ dân mình không có vốn để đầu tư thôi. Frankincense and myrrh are perhaps best known for their biblical connotations, but this tree sap has been Alright. Magandang umaga po. Good morning. Ayan. Good Unmute morning muna po. tayo. Kamustahan tayo. Excited bang lahat sa ating Zoom training today? Yes po. Yes, excited Ayan. po. Hindi excited lahat. Good morning. Good morning. morning. Tag. Magandang umaga, magandang gabi sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ayan. Recording in progress. Alright. So maraming salamat. We are 103 and counting. Dami So, patayin natin yung ibang papasok pa. We still have few attendees. Okay. On behalf po sa organizer po ng ating training today, I'd like to welcome each and everyone. Okay. Desiertos de el condado de Los Ángeles, que significa Marcoleta. Hasta de 45 millas por hora hasta las 9. Pamute po. Pamute muna, pamute. Para may nagbabalita pa. Okay. Mute mo na lahat siguro, sir. Mute mo lahat. Maingay ba? توصلني الريو عندنا تدققن بكون بعصرت حمشت إذ فلله. The resin. Okay, sige ha. Marunong ba mag-mute ang iba dyan? Or I need to mute lahat? I'm using two gadgets today. Anyway, ako po si Mario from Davao. I am the one na in charge po sa ating page. Share ko lang to. So welcome. Actually, this is our second batch sa ating online Agarwood basic training. Salita. Wait to do this. Pwede po ba mute na lang? Mute. Okay, para makita nyo sila. Mute up and entry as auto unmute. Okay. Iba na pa. Yan, para hindi magkakaroon. Ayan, okay na?
Marinig ba ako? Marinig ka. Okay, sige. So, again, magandang umaga po. So, simulan na tayo kasi it's 9 o'clock. So, in behalf po sa aming grupo sa Mindanao Agarwood Community, I'd like to Creation of welcome the each and incense everyone. trade routes, a vast network of major land and sea passageways dating back to 300 BC that link the Mediterranean luxury goods from the south. At the height of their use, these routes allowed the transport of approximately 3,000 tons of incense every year, hauled by camels. Today, alongside its Wait. Alright, sige. Ganun talaga pag live. May mga technical glitches tayo. Wait. Yung pag-ibig niya. Diyan pa si Tatay Digong. Wait na, just give us a few minutes. Tanong kay Digong. Birthday niya kahapon. Pasensya na, taga-Davao tayo. Ayan, sige. So I'm sure lahat po excited na matuto ngayong umaga na to. Lahat po ay talagang eager to learn. Tama po ba? May mga misconceptions about Agarwood. I'm sure lahat tayo dito nagtatanong, yayaman ba talaga tayo dito sa Very Agarwood na to? Tama. Wait Game na? Wait, sandali. Naghang yung laptop. Game. Sandali. Listen, ako, sir. Morning. Morning, sir. Narinig niyo po ako? Yes po, sir. Marinig po namin, sir. Okay po. Loud and clear. Okay? So, intindihin na po natin kasi may iba talaga na hindi pa masyadong techie. Diba? Lalo na yung mga tito and titan, lolo lola. Ayan. So again, wait, nawala kasi isang file. Ma'am Ellen, Sir Doc, ready na ba kayo? Sige. Ilan naman. So actually, we've been conducting Agarwood training in the past months and year, I think, no? Marami na kami nakadak na training both online, face-to-face. Okay, and this is our second batch for the online dahil po maraming nag-request na we'll continue doing this as a part of, paving the way for the Philippine Agarwood industry. So kami po ni Ma'am Ellen and Dr. Jess as one of the groups sa Mindanao, we are very excited na i-share po sa online kasi maraming demand yung mga kababayan po natin na magkaroon rin po sana na online since we are conducting monthly on-site doon sa kanilang nursery and farms sa Misamis Occidental. So we decided na we need to bring also this opportunity for our countrymen across the Philippines and even abroad. So maraming salamat dahil siyempre nag-respond kayo at excited ang lahat. I think this is one of the biggest Zoom basic training namin. More than hundreds po ang nag-join. Alright? So, sana po may matutunan kayo, lalo na po sa first timer. So, background ko po by the way, ako po ay nagtatrabaho dito sa Davao as a radio announcer sa one of the biggest broadcasting network, which is the UMBN. I'm also a farmer. I have my own Agarwood farm. I have 1,000 trees. Okay? Meron akong Agarwood, meron akong mga native trees. So nakikita nyo sa inyong picture dyan, I have my own forest in my hometown. Kaya wala pang Agarwood, kami po ay talagang planter na. Then we found out that Agarwood is really good also na i-add on natin sa ating farm. Tama? And then we found out also na si Aqualayer tree or si Agarwood is considered as one of the most expensive wood na available ngayon sa ating bansa. That's why ginawa namin ng programa at gumawa kami ng company. Like in my company, we have a company named as Philippine Agarwood Solutions Incorporated, or PASI. So I'm one of the VP naming company. And si Ellen Agarwood Farm is also our partner here in Mindanao. So yan yung ating konting background. So we've been together sa pag-Agarwood, I think
a couple of years na. Okay, so we would say na somehow advanced na po yung aming knowledge and skills sa pag-agarwood farming. So that's why today we are so excited na i-share po ang ating kaalaman and experience sa agarwood. So this couple na kasama po natin today, pillars po ito ng agarwood dito sa Mindanao. Okay, so they own the Elena Agarwood Farm and the first learning site ng agarwood dito po sa Mindanao. Accredited po sila ng DENR. At the same time, first holder ng wildlife culture permit. So if you're in Northern Mindanao, in Misamis, ayan, and nearby region, pwede kayo mag-tap kina Ma'am Ellen and Doc Jess. At the same time, dito naman sa Davao at saka sa Jensen and some parts of Mindanao, you can also tap me because mayroon tayong grupo ng mga nurseries na talagang legit. Ayan. So, siguro, simulan na natin ang ating training ngayong araw na to. We would like to welcome one of our facilitators sa ating online training as well as sa on-site training. Isa siya sa mga pinakamasipag na Pilipino sa pag-share po ng agarwood. So mga ka-agarwood, ating i-welcome po sa ating Zoom ngayong umaga. To formally welcome us, we have Ma'am Ellen, our partner. Ayan. And of course, ang ating sobrang sipag na na agarwood icon. Ayan, na mga kababayan. Ma'am Ellen, may buntag? Wait sandali. Where's Ma'am Ellen? Wait, Ma'am Ellen. Okay. Where is Ma'am Ellen? Ma'am, nakamute ka. Dali. Yan, Ma'am Ellen. Ayan. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Start na ba tayo, sir? Okay, so good morning, everyone, and welcome to our training session today. Morning. My name is Ellen. Na-mention na kanina ni Sir Mario that I'm from Bonifacio and co-owner of the Elena Agarwood Farm and DM Infinite Forestry Nursery. So I'll be one of the facilitators for the next hours. We are actually very excited to have you all on board, and we're looking forward to exploring interesting topics for, today. This is our second batch for, online training. Second batch na natin ito. First batch was also participated by, more than 100 of participants, same as today. So, I'd like to welcome everyone, and I hope mag-enjoy po tayo sa ating training, and then later on, if you have questions, you can just write down your questions, and then we will accept questions after the discussion. So, Sir Mario, thank you and welcome everyone. Siguro we can already start. Alright, salamat, Ma'am Ellen. Okay, so since welcome na po tayo ng one of our facilitators, so I'm sure it's time for us na kilalanin ng ating speaker for today. Alright? So yung speaker po natin is not an ordinary speaker, by the way. He is a doctor by profession. Ayan. So, bago pala sa lalabas, no, house rules muna tayo. I'd like to remind everyone, pan-rename na lang yung Zoom name nyo. Okay? With this format para later on, mas madali kayo ma-recognize. And then, paki-mute na lang din ang mic when the main speaker starts to speak.
And please use your Zoom camera all the time. And ayan, Doc, pang-mute po, Doc, yung mic ni Ma'am Ellen. Or, ayan, okay na? Sige. Okay, sige na, ito na. So sorry for some technical. Ayan, so I think all set na po yung ating speaker. If you have questions, mamaya po, after sa kanyang presentation, babalik tayo sa mga topic na hindi masyadong clear. So isulat nyo na lamang kasi after the full presentation ni Doc, okay, kanya pong isasagutin lahat po ng tanong. So guys, ma'am, sir, ayan, atin po i-welcome Dr. by profession, and right now he is into Agarwood, the first WCP holder ng Agarwood in Mindanao. Ayan, so let's welcome Dr. Jess Diamante. Ayan, magandang umaga, Doc. Good morning, ma'am. Mar. Maraming salamat, no? And then good morning to everybody, Philippines, and good morning to other countries nandoon sa labas, sa Pilipinas. Ako po ay si Dr. Joseph Jesse Diamante, isang medical practitioner, pero retired na ako ngayon at nagpo-focus na ng farming, especially itong agarwood farming. Sa ngayon, we started about 5 years or 6 years ago, planting some different varieties of agarwood. Just a year ago, nag-start na kami ng inoculation, and probably in less than 2 years, maka-harvest na kami. At least meron na resulta, no? We have planted already about mga almost 5,000 trees na in different ages. Okay, let's start with my presentation. No? As a start, of course, all of us are dreaming of having agarwood trees, no? Pero kung sa panaginip ka lang at wala kang ginagawa, so wala mangyari. You have to dream big because dreams do come true. Totoo yan. Pero ang sabi ko, kailangan magtrabaho. Basic things to consider. Number one, yung oras, time. Meron sa atin dito, di ba, nakatira outside, nakabase outside the Philippines. Meron silang pera, they want to invest money, no? And then we'll take care, we'll let somebody take care of their plans. Sana maganda ang resulta, pero sa experience ko during our trainings outside Usami City, may mga OFW kawawa talaga because they will share what happened to their plantation. Pagdating nila sa Pilipinas, when they check their plantation, hindi maganda ang resulta. Maraming malnourished, maraming namatay. So sayang ang pera. Kasi yung caretaker hindi talaga natatrabaho seriously. So ang advice namin, before you plant these trees, kailangan yung caretaker mo, someone to be trusted, hardworking, and if possible, mag-attend siya sa online training, on-site training namin dito sa Bonifacio. Kasi dito niya malaman, you will teach everything, hands-on, paggawa ng fertilizer, how to start plant agarwood tree. Of course, since you're investing, so we are talking about money, sayang din ang pera na ini-invest mo and then ang resulta hindi maganda.
and then effort. Hindi effortless itong industriya na ito. Sa mga OFW, of course, kunti lang oras nyo, yung bakasyon lang. Pero ang nandito sa Pilipinas, kailangan you have to monitor your plants. Kung malayo kayo sa farm niyo at least once a week, no? Ako, I'm living within the farm. So almost every day nandun ako sa farm, nagche-check, monitor mga pests, ano yung nangyari sa mga tanim ko. Fertilizer, and then mga damo. Maraming nagsabi na model farm talaga kasi malinis, malusog yung mga tanim ko. Yung iba na mulaklak na, may bunga na. Later, I will show you some of the fruits. Ito, blackwood, other term for agarwood. Ito ang main product natin. Pero itong pinakita ko sa inyo, excuse me, hindi ito ang produkto natin. Kasi this came from the wild trees in the wild forest, no? Ang edad siguro nito sa mga kahoy, mga at least 20 years, 50 years, yan. This is the premium quality, no, of agarwood. This will cost about nakita nyo kanina sa nauna na kuan, something like $50,000 a kilo, no? O $36,000 a kilo. So that is worth 5 million to 10 million pesos a kilo. Pero yung produkto natin, kasi artificially inoculated, hindi natin ma-achieve ito. Siguro yung mga grade A o grade D, kasi merong grading yan. So something like the cheapest dito sa price ngayon is 50,000 per kilo. And ang pinakamahal siguro, kung makagawa tayo ng mga premium grade, siguro 500,000 pesos per kilo. In agarwood industry, the Philippines is 10 years behind from other Asian countries. Totoo ito. Kasi ngayon lang tayo nag-start. Bago, new fight lang tayo. Other countries in Asia, they have started more than 20 years ago, more than 10 years ago. So, we have so many missing opportunities. Sana ang economy natin nag-improve na, no? And then yung agricultural sector, baka maganda na rin ang and every farmer, no, maganda na yung financial status nila. Malaki ang income. Yung goal namin talaga ngayon, yung sa Elena Agarwood Farm, tutulungan namin itong small farmers. They can plant 10, 20, 50 trees in the backyard, no? So, 7 years or 10 years of magkapera na sila, no? Pero yung mga mayaman na they want to venture on big plantation, so maganda din, pero malaki ang gasto. Okay, getting to know Kilaria trees. Yung agarwood, Kilaria yung family niya, no? Known as Lapnisan dito sa Pilipinas. Pero ang iba sabi niya Lanete, but hindi ko talaga masyado alam. We have some varieties, no, na meron tayo dito sa Pilipinas. Itong Malasenses, Tumingiana, Gyronops, meron ding Filaria, no? Hindi ko nasama dito Filaria. But later I will show you some samples, yung may pictures nila. Ito. Actually, there are some about 21 to 24 reported varieties, no? But only 10 or 11 of them produces the resin. Yung resin, yun yung mag-transform into the wood, yun ang produkto natin na resin. Ito ay Krasna. Wala tayo dito sa Pilipinas. So this galing ito sa Thailand, Cambodia. Pero sa ngayon, marami na din ang datanim. Sa farm ko, marami na din ako dito. I have developed lately about 2,000 square meter. Katanim na ako ng mga more than 600 seedlings. Ito, nakita niyo ito? Ito ang sample ng Krasna. O, tingnan no. So, pareho talaga. Hindi makita. Makita daw. Okay. Okay.
meron siyang crown. Skin talaga yung sa picture, di ba? Kasi yung ibang puno namin dito namumunga na. Hopefully, 3 to 4 months after mag-harvest na tayo, marami na naman tayong seedlings. Okay? Next, Malasenses. Ito ang pa natin na meron sa Pilipinas. And when in fact, kung mabili kayo ng seedlings with that WCP certificate, ang Malasenses ay nakasulat doon. So, meron tayong papilis nito. Ito ang bunga ng Malasenses. Medyo avocado shape. Pareho sa picture, but this is the actual one. So marami din kung puno dito na namumunga din. Almost na ang fruiting season sa Malasenses. Okay. Ito, Kelarea microcarpa, wala tayo dito sa Pilipinas. Originally galing ito Borneo, but now other parts of Asia have already microcarpa. Meron ako dito, some about 50 trees, bago pa lang, hindi pa namumunga. Micro, maliit. Maliit talagang puno niya, and then maliit yung bunga niya. Pero maganda daw ito mag-produce ng wood. Ito ang filaria, no? Kababago ko lang nagtanim ng filaria, some about 10 seedlings. Rare ito, pero meron tayo dito sa Pilipinas. Si Mario, meron nga si Mario dito. Ito ang Kumingiana. No? Ito ang pinakamarami dito sa Pinas. Ang Kumingiana, it doesn't only produce yung wood, no? Yung agar wood, but also yung dahon magagamit natin kasi pwede yan gawin ng sabon, yung cha, and it has so many medicinal properties na makabenefit sa isang tao. Ito ang Aquilaria sinensis. Common ito sa Malaysia. Wala tayo dito sa Pilipinas, pero ako meron na rin tanim and some other plantation meron din yung sinensis. Ito ang i-promote sa Malaysia. No? Ang bunga niya medyo elongated para pareho sa krasna. Meron siyang crown. Okay? Let's go to agarwood product range. It's not only wood production, yung mga produkto natin ay ibibenta doon sa Middle East. We have also some oil chips, no? Yung boya, agarwood, yung incense chips, yun ang white wood na yun, no? Na pwede natin mabinta and then gawin ng incense. Ito, ganito. Yung sa Thailand, yung mga Buddhist, ganyan-ganyan nila. Lagyan nilang ikuan nila dito, sindihin, and then it will produce smoke. Meron din tayong hydrosol, yung post-distillation dust, yung pang-germination medium na natin, no? And then marami pa, no? Yung car freshener, paint balm, massage and hot oil, agarwood tea, as I have said, no? Kami mismo na produkto ng agarwood tea, agarwood coffee, agarwood noodles, no? Meron kami agarwood tea, oh. Ito. Marami na kaming nagbenta. At yung agarwood soap namin, two kinds of, three varieties at. Okay. And then cigarette sticks. Sa coffee, medyo controversial kasi kung gagawa ka ng coffee, di ba ang seeds yung gamitin mo, it takes kailangan maraming seeds, no, to produce a coffee. But remember, itanim mo na lang seeds para makasidling kayo, mas mabenta pa, and then mas laki pang kita. Okay. How much do agarwood derivative cost, no? Larger agarwood blocks are sold at higher prices. Yung pinakita ko picture na yung black tiger, yun, mahal yun. Saka yung galing sa wild forest. Yung chips sell at a lesser price than solid, yung mga chips. Ito ang produkto natin sa plantation from artificial inoculation, no?
Saka yung mga flakes, yung mga, ito actually, mga kuha na ito, mga bali waste na sa agarwood. Pero mabinta pa rin natin ito. Yung mga 40 to 60, 40 kilograms of flakes, siguro mga 3 sako, 4 sako na yon. It would produce 35 to 50 ml of agarwood oil. And alam mo magkano ito? This is $100,000 per liter. So this is more or less 5 million pesos, no? About 3 months ago, 4 months ago, may kilala kami tumawag sa akin. Doon siya sa Istanbul, Turkey. Sabi niya, Dok, ang presyo ng oil dito is 15 million pesos per liter. So, iba-iba ang presyo sa iba-ibang countries. Ito. Ito ang kuha namin, no? Ito ang tawag namin na flakes. Bali waste na ito, pero ilagay natin sa distillation, no? It will produce oil. Okay? Handcrafted byproducts, jewelries, necklaces. Usually, ang ginamit nila nito is kumingyana kasi the wood of kumingyana is harder than the wood of crust na malasenses. By the way, ang wood ng kilarya, soft wood ito, no? Hindi hardwood. So, hindi magamit ito pang timber. Okay? Now, yung maliit na bracelet, merong, iwan ko, necklace ito. Pero ito, get ito. Maliit na bracelet, this would cost 7,000 to 8,000 yung isa. Nakabili kami nito sa Thailand. So, mas mahal pa itong mga necklaces. Pure agarwood ito. Okay? Now, ito ang products after distillation, yung mga flakes. This is $100,000 per liter, no? Yung usually ang price nito is 1 million pesos per liter. Pero yung $100,000, yung 15 million pesos, yung sabi ko iba-ibang country yun. It depends. Ito ang kuha namin, produkto, no? Yung tea, nakita ko kanina, saka yung sabon. Now, we will go to now computation income. So just medyo promising, pero and then medyo malaki. Pero it depends how you plant your trees, how you manage your farm, no? Meron tayong 3 scenario, yung worst case scenario, likely case scenario, at best case scenario, no? Ang spacing niya is 3 by 4 meters. In 1 hectare, makatanim tayo ng mga or less 833 seedlings. Pero siyempre, hindi garantiya na pag-harvest mo 833. Pero din mga mortality dyan. And then kung hindi mo talaga, hindi maganda ang pag-alaga ng mga tanim, maraming mamatay, pag-nourish. So dito tayo sa worst case, no? Pero at least dito sa presentation ko, may pera pa din, no? Okay, let's say, during harvest time, isang puno, makaproduce tayo ng 1 kilo. And then at the price of 25,000 per kilogram. Diba sabi ko kanina, yung hindi maganda ang resulta, yung hindi talaga yung grade niya, so medyo mura. So let's say 25,000 per kilo. This in one hectare, no? This is just an projection, estimate. Kakuha ka din na 20 million to 7 or 10 years. Pero kung medyo maganda yung investment mo, dito tayo sa likely case, no? The same distance, the same number of seedlings, number of trees, the same yung produkto mo, 1 kilogram per tree. At least maganda na yung quality, no? Kasi inalagaan mo, medyo kunting pera, fertilizer. So, yung produkto mo, patungo sa buyer, sabi niya, okay, this is 100,000 per kilo. Kasi medyo maganda. So, magkano income mo? That's 83 million in 1 hectare. So, nagkakuan ba? Okay ba?
So, dito tayo sa best case scenario. Itong best case scenario, ideally, yung dapat gawin, ginawa mo. No? Invest ka ng malaking pera, yung mga worker mo, maganda talaga, they follow everything. And then, okay, the same distance, the same number of seedlings, and then same rin, 1 kilogram per tree. And then sabi ng buyer, okay, maganda yung produkto mo. I will buy this for 500,000 per kilo. Ito ang pinakamahal natin yung culture natin, di ba? Pero yung sa mga wild trees, di ba sabi ko, it costs up to 1 million to 5 million pesos per kilogram. So, pag lang tayo managinip siya, dito na tayo. So, yung sa best case scenario, magkano income mo? This is almost half billion per hectare. Okay? Medyo promising, no? Pero as I have said, you have to work on it. And then, baka magtingin ka dito, we have to consider also yung mga ginastos natin. Next slide ko. Ito ang estimate na mga gastusin natin per hectare. Well, okay. Expenses. To incur the whole duration of production from planting to harvesting. The same thing, yung worst case, likely case, at best case. So worst case, you will spend 1 million to 3 million pesos. Kaya ba ito? But hindi ba ito one-time expense? Mga 7 years to harvest. 10 years. Gusto mo 10 years. Sa likely case, 3 to 5 billion pesos. And the best case scenario is 5 to million pesos. Pero ikumparar mo, di ba? Yung sa worst case, gasto ka ng 3 million, mag-income ka ng 20 million after 7 years. Sa likely case, gasto ng 5 million, mag-income ka ng, magkano ba yun? 200 million plus. And then sa best case scenario is almost half a billion pesos. So, hindi na masama. Di ba? Meron kaming kliyente before, mayaman talaga siya from Osamis. Then, sabi niya, Dok, meron akong 8,000 hectares. 80,000 hectares. 80 hectares. Tanimun mo yan. Ikaw mag-manage. Pero, when I gave her the computation, ako, malaki pala, Dok, malaki talaga. Ngayon hindi na bumalik. Gusto na siguro niya walang gasto and then mag-produce na lang. Okay. Ang global supply of agarwood chips currently meets only 10 to 20% of global demand. No? Second, pa lang ang nagtatanim. Even though yung ibang countries sa Asia nagtatanim na sila. Pero kulang pa din ang demand. No? So, magtanim tayo, no? Probably ito na ang maka-improve ng livelihood sa mga farmers, no? Then we'll go to marketing and trade of agarwood. Hidden truths about agarwood seedlings. Okay. Which country produces the most expensive agarwood? Is it Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, China? Philippines. Okay, let's go to the next question. Which agarwood species is most expensive? Meron ba? Next. Okay, this is the answer. There is no international standard to say which agarwood species or age or country of origin is the best. Agarwood is graded on degree of inoculation. Okay, remember this. But I think hindi natin i-discuss dito about inoculation kasi dapat ito on-site, no? Bigyan lang kita ng mga idea. Maraming klaseng inoculant ngayon, puro maganda sila. Pero yung mga bago, don't try it kasi they're on trial and error. Magka-failure tayo. No? And then, every inoculant, different methods of application. So, piliin ninyo yung
yung hindi mahirap na i-apply. Kasi ang Malaysia iba, ang Thailand iba. Kami, we started with the Witsawa way from Thailand. No? 4 cycles, 5 cycles. Baka we will also try with other inoculants someday. Okay, let's go to selection and preparation of land prior to planting. You have to consider that privately owned lot with title or tax declaration, no? It should be family owned. Kung family owned and then ikaw ang mag-manage, magkuhan lang, to secure lang ng SPA, Special Power of Attorney. Kasi yung papel mo, yung before cutting, magkuhan ka, mag-register ka sa DNR. Kailangan mong sino-sino ang may-ari nito, at sino in charge o sino kuhan. So, since it is family owned, kailangan merong consent from other members of the family. Not government owned land. So, wag galawin yung government land. It may be flat, hilly, or slopey, empty or with existing fruit trees, coconut trees, and any other purposely planted trees. Pwede, magkuhan tayo. And then, water supply. Importante ito. Kung wala kang water supply, either change your mind or find a way na makahanap ka ng source maski malayo. And then basta magkaroon ka ng water supply. Kasi ang Aquilaria trees, they love water. Kung kulang tubig mo, hindi maganda ang growth niya. Yung sa akin, itong supply ng water ko, yung source ko, about 3 kilometers away from another mountain. And then, sa ngayon, meron na niya akong submersible pump. Medyo maganda na. 40,000 liters yata ito. Gowns, meron akong dito sa ground, meron din yung sa. And then, I engage also sa drip irrigation, no? Para hindi na masyado, hindi na laborious yung pag-water sa plants. Okay, we'll go to selection and purchasing of seedlings. Buy from legitimate agarwood nurseries, holder of WCP from DNR. I'm proud to tell you that yung DM Infinite Forestry Nursery namin, no? Ito ang una na nakatanggap ng WCP dito sa Region 10, dito sa Mindanao, no? Ngayon, meron ng iba, pero at least kami ang nauna, no? Choose the variety of species specified in the WCP issued to owners or nurseries. Sa ngayon, malasenses pa lang ang nakalagay. Pero nag-apply na din kami for, ano ba yun? Comingiana. And then you have to buy the best quality, healthy seedlings. As to size or length, age of the seedlings, the bigger, the better, but more expensive. Ito, different sizes. Ito, 4 inches, yung maliit, no? Meron din tayong more than 1 feet. 1 foot, more than 1 foot. Ang ideal size nga kuhan, at least 1 foot na siya or more. Piliin nyo, remember, kailangan proportionate ang size ng trunk niya at sa height. Kasi mayroong iba na mahaba na siya pero it's very thin, so hindi maganda yan, no? Yung pinakita ni Ellen, yun ang kuhan, yun ang sample ng gawin na mother tree ko. Yan ang melasenses, no? Yung isa, yung mahaba, yan ang pang agarwood production. At least as early as pruning ko, trait. Pag level na siya sa eye level mo, pwede stop pa pruning. Kasi mamaya magpakita ko sa inyo unang ikura ng yung mother tree saka hindi mother tree. Ito, yung mga bagong seedlings namin. Sa awa ng Diyos, no? Hindi na kami nagbabili ng seedlings or seedlings or fruits, no? Para itanim.
Kasi yung some of our trees, mga more than 50 na siguro, namumunga na sila. So, we produce our own seedlings. Okay? Acclimatization of seedlings. Kung nakabili na kayo ng seedlings, huwag itanim agad, no? Kailangan i-acclimatize muna sa area niyo. Kung maliit pa, yung 4 to 6 inches, you have to wait probably 2 months or 3 months para lalaki siya, tutubo it would reach 1 foot, no? Kung gusto mo, malaki pa, later mo na itanim. It would undergo the process of hardening also, na ilagay mo sa sunlight na may net unti para it will make stronger. Pag tanim, no, hindi na problema, no? Kasi yung maliit pa, very very vulnerable. Sometimes mamatay siya. Ito ang layout planting designs. Maraming planting designs. It depends also upon the area of your plantation. Straight 3 by 2 meters, no? Kung malaki yung land mo and then walang ibang tanim, pwede ka nito. Pwede rin sa intercropping po, pero hindi mo masunod talaga yung exact distance. Kasi, like for example, yung meron ka na existing coconut trees, so, normally, ang distance ng coconut is 10 meters. So, between 2 trees, pwede ka makatanim ng 2 puno ng agave. Itong sa right side, yung cluster of 4, 1 by 1 at 3 meters distance. Ito ang ginawa ko sa ngayon, yung bagong area ko. For only 2,000 square meter, nakatanim ako ng more than 600 seedlings. No? Baka mo tanong, look, bakit too close? No? Too close. Pero advantages dyan. 4 grupo siya, 1 meter distance each. Yung application ng fertilizer mo, organic fertilizer, pwede ilagay mo sa gitna, yung sa square. So, 4 sila makinabang. And then, it's easy to monitor. Isang location lang, 4 na tanim na ma-monitor mo. And then, during inoculation, back to back ka na lang. Kasi malapit lang, di ba? Oh, yan ang. And then, maski maliit, yung area mo, marami ka matanim. Makasave ka ng space. Okay, sa iba din lang, ibang advantage. Yung medyo may bagyo, malakas ang hangin, they will support each other, no? Pero mas maganda talaga meron kang windbreaker, yung ibang tanim na kahoy. That serves windbreaker. Kasi itong Aquilaria trees, hindi ito hardwood, softwood ito. That's why madali siyang babali kung strong ang wind. Pero sa akin, in every tree, meron talaga akong post italico para support siya. Okay, right season to start planting? Of course, wet season. Like other trees, no? Like other plants. But pwede rin sa dry season kung marami kang tubig. 2 times a day ka magdilig. Last drought season, no? Kailan ba yun? Last year o 10 months before? Nagtanim din ako. At least nabuhay lahat kasi marami ako tubig. Okay. What to prepare or materials needed prior or upon planting your seedlings? Of course, maggawa ka ng holes, no? According to your layout design. Sa akin, kasi malaking area ko, I bought an auger machine. Yung magbutas siya. Yung butas mo at least 1 foot deep and then 6 to 8 inches ang diameter. And then you have to prepare garden soil. Gamitin mo yan. Ideally, ang garden soil is a mixture of dried manure, carbonized rice soil, and soil. Excuse me.
During on-site training namin dito, we will teach you how to make this garden soil, how to carbonize rice soil, etc. Yung rice stalks, kailangan mo din yan, or dried leaves, dapat decompose na sila. Yung mga area na malapit sa mga rice field, marami kang makukuha na rice stalks, yung uhot, no? Commonly named as uhot. And then Furadan. What is Furadan? This is an anti-insecticide, no? Kasi ang lupa natin sa Pilipinas, maraming bunlod. In English, it's a grub, G-U-R-B. Of course, too big, as I have said before. Ito ang klase ng Furadan. Ngayon, ang Furadan, wala na. Originally, Furadan ang pangalan. Yung brand name niya. Delete na yun sa market kasi merong siyang some elements na it's harmful to human beings, at the same time harmful to livestock. No? So, nag-change nila sila ng formula. Ito ang lumalabas. Pero kung magbili ka ng sa agricultural supply, sabihin mo lang, I will buy Furadan. Alam na nila yon. Sabihin niya, oh, wala na Furadan, pero ito na lang. So, yun ang bilhin mo. Okay, first step. Excuse me. Just spread, after making a hole, just spread about 1 to 2 tablespoons of Furadan at the bottom of the hole. See? Next. Add some, kung wala ka pang wala ka pang garden soil na na-prepare, and then meron kang dried manure, just add manure on top of that Furadan, and then you put your rice stalks and then compress it, and then second application Furadan, no? And then put some soil, no? Kasi hindi man ito garden soil, direct ito manure. And then that's the time you put your seedling. Tingnan mo seedling, very healthy, and then yung maganda yung stalk niya. And then add another manure, and then put some soil, and then water. That's the basic thing, no? Yung iba kasi, yung pinakita sa YouTube, nagawa sila ng butas and then direct planting. Kailangan meron siyang reserve mga fertilizer. No? Yung sa procedure natin, at least 3 to 6 months, pwede yan mabuhay with that fertilizer. Meron siyang supply. And then, after that, mga 6 months after, pwede ka na mag-apply ng organic fertilizer. The application of organic fertilizer is every 3 months. Remember, refrain from using inorganic fertilizer. Kasi, number 1 is magasto, no? Mahal. Isang sako ngayon, 3,000 plus. Number 2 reason is it will affect quality of your food. Hindi magandang quality ng food mo pag-harvest. So, syempre, itong inorganic fertilizer, hindi din maganda sa environment, di ba? Okay, let's go to the problems to be encountered along the way, from planting your seedlings to harvesting. Pest, small butterflies. This will eat your young leaves, no? Especially those shoots. Kung makita mo yung nag-curl na yung leaves, i-open mo kasi nandyan nag-harbor sila doon. And then, if possible, catch them and then patayin mo manually. Don't use any insecticide. Ito ang ginawa ko every day, every early morning. Nandoon ako sa farm. Nag-rounds na ako. Ito, kita mo, small insects, no? Nag-curl ang leaves. Yun. You open that. And then, ito ang bunlod. Ito ang very harmful. Yung Furadan mo, ito ang pangpunta sa Furadan. Kasi meron na nabiktima na ako nito, isang malaking puno ng grass na ako. Patay siya.
Ito lang ang kwan, ito lang ang best na pumatay sa kanya. Termites, no? Termites, it might be harmful or useful. Kung marami maraming infestation na sa termites, probably you have to remove that one. Paano? Just scrape that. I-expose sila sa sun, wala rin yan. Or kung meron pa, solignum, no? Meron solignum powder or that liquid one. Pero kung hindi naman, kunti lang, this would cause natural infection. Magbuta sila sa kahoy and then infected ng fungal. So, natural infection na yan. Mag-produce ng wood, yung ibibenta natin. Caterpillar attack, hindi ito dito sa Pilipinas yung picture na ito. Nangyari ito sa China. Ito ang delikado. Kung vast infestation na ng caterpillar, then this time we have to use insecticides. Kasi mamamatay talaga yung mga kahoy. Ito, nutrition. Kulang ka ng fertilizer mo, and then kulang ka ng tubig. Ito mangyari sa left side picture. Pero maganda yung fertilization, saka abundant ang supply ng tubig. Ito mangyari sa yung right picture. Diba? It's a big difference. Nature, long hot season. Pero supplement ka na lang tubig, pero wala kang tubig. Ito din mangyari, no? Itong sa right side picture, because of strong winds, nabalik talaga. Kasi wala akong poste na nalagay. Dapat lagyan yan. Pero alam mo ano nangyari? Pinutol ko yan and then hindi ko in-uproot. Ngayon maganda na, nag-produce ng shoots. Maganda na siya. Nabuhay siya. Ito. This is a comparison between mother tree and agarwood producing tree. Yung pinakita ni Ellen kanina na seedling, ang mother tree yun. Yan. Yung sa left side. Look, wala ito na pruning. So, maraming branches and then hindi masyado mahaba. Pero ang purpose mo dito is to produce seeds man, di ba? Bunga, maraming bunga. So, itong gawin mo. Pero kung gusto mo wood production, ito sa right. Tingnan mo, straight siya. And then yung mga leaves doon na sa labas. Mga eye level mo, stop ng pruning. Kasi ang dito ka mag-inoculate sa trunk. So, hintayin mo na lalaking trunk na yan, mga 4 to 6 inches in diameter, pwede ka nang mag-inoculate. Usually at the age of 4 or 5 years old. Okay? Now, in this industry, you have to take risks, dream big, work hard, follow your passion, never quit. Nangyari na sa akin, yung unang pag-try namin, nagbili ako ng seedlings, mga more than 80 plus. So sa awa ng Diyos, walang nabuhay maski isa. But I tried and tried, I never quit. So ngayon, marami na akong tanim. Thank you very much. Mayroon akong ipakita dito na distillery facility. No? This is during our training doon sa Malaysia. Ito ang magpo-produce ng Malaysia, Thailand. Meron ditong bottle, dito mag-collect dito mag-collect ang oil. 'Di ba sabi ko mga 40 kilograms of yung flakes ilagay dito and then proper distillation mga 8 hours and then it will produce oil. Yung oil ngayon, yung common price is 1 million peso per liter. Ito ang flakes. Ito kulang pa ng carving. Lalabas ito itim and then ito ang sa distillation. Ito ang binta natin per kilo na, di ba? Ito ang mangyari. Mag-inoculate tayo yung sticks. Yung ibang procedure, iba din yung infuse ka ng liquid, no? It takes 2 years and above, and then mag-harvest ka na. Ito na, ang produkto. Itong
black or brown color, ito ang tanggalin natin. Pero itong white wool, i-shred mo, mabenta din ito, di ba? Ito ang ilagay natin sa distillation facility. Okay? Now, Mario, make a break or we'll proceed with the seed germination? Sige, break muna Doc, siguro, no? Para Oh, makares sige. ka konti. Baka mag-ubo ka. Oh, Guys, sige, yung ikaw, nakita nyo yung maliliit na bottles sa presentation ni Doc. Ayan o, di ba mayroong kahoy? Sa right niya mayroong yung parang maliliit. Ang tawag niya is wood oil. Ang premium grade niyan ay nagkakahalaga, ay pwede balik mo na doon, Doc. Nagkakahalaga yun ng 25,000 pesos. Ang tawag nun, yan. Ang tawag sa Malaysia, Thailand is 1 tola. At least aware kayo sa mga terminologies ba? Yung 1 tola, that's 12 ml. Okay, if Malaysian, Thailand, or other Asian neighbors natin, if they will say na, oh, how much 1 tola? So pag 1 tola, that's a small bottle, it means 12 ml. So yung language ng agarwood industry ay pwede makaiba kasi anong tola? So yun, pag sinabing 1 tola is 12 ml, is a small bottle. So yung premium grade niyan is as of today I think that's 1,800 ringgit. So that's around 25,000. So meron sang premium, meron sang tripolate, meron sa iba pang class. Yan. Okay? Sige. So if you have questions sa first part ni Doc sa pag-present niya, i-comment nyo lamang kasi mamaya po, entertain natin lahat ng tanong. Okay? Sige. So bigyan natin ng konting break si Doc, baka bigyan ng water. May konting ubo lang. Ayan. So meron na nag-send ng tanong. Okay, so sige mamaya po, Samsung SM198B will take down your question mamaya. Okay, so back to you, Doc. Let's move on Okay. sa second part. Thank you, Mar. Punta tayo. Dito tayo sa Aquilaria seeds germination, no? I'm proud to say itong procedure ako talaga nag-research, no? And then I tried. Puro experimental kasi hindi naman ako agriculturist, doktor naman ako. Pero as I have said, it's love and passion in agriculture. So that's why ito na po. This is the simplest way, no? From theory and experience. Kasi before, di ba, nagbili kami ng fruits para makuha yung yung seeds and then i-germinate maging seedlings. Pero for how many times I failed, no? I spent 5,000, 7,000 of fruits and then pagtanim, nalalabas na ko 5, 10 lang mabuhay. So it's very discouraging, but I tried until I made this procedure na i-share ko sa inyo. I have shared this with our planters already and then they like it very much because they tried themselves also and it's very successful. Okay. Things to consider prior to germination, no? Selection of seeds. The right choice, matured, and legitimate. Space or area to sow the seeds, not on direct sunlight. And rainfall, strong, insects-free, rodents-free. Rodents-free, kasi na-try din ako, dito sa balkonahe ng labay, may nilagay yung na-plant na yung seeds. Ngayon, inatake ng daga. Naku, kawawa. Wala, lahat patay. Yung planting medium mo din, for sure, mas maganda yung as a start, yung coco peat. Or meron kang ideal garden soil, pero sanitize siya. No? And then, pwede ka rin magagamit ng fertilization or growth enhancer. Sa akin, yung solution. And then, sterilization, no? pH neutralization, you will use calcium nitrate, no? And then mga aguaxinada, yun lang. Okay. This is the krasna fruit, no? As I have said, no? Ito ang real. Actual. And then sa loob nito, pwede ba natin i-open ito? Matigas pa. Mag-open ito, itong sa right side na picture, yan ang seeds niya. Ito ang kumindiana, no?
Kung din tayong kuminggana dito, oh. Tingnan mo. Oh. And then meron isang bunch of kuminggana seeds. Wow. Diba? Mm. Okay? And then, pag open mo dyan, lalabas ito. Yan. Iba siya. Iba siya kaysa... Oh, when I open it, ito. Kita ba? Yan, yan, yan. Oh, see? Di ba? Pareho. This is actual, ha? This is actual. Okay. Next. Ito ang filaria. Wala. Katatanim ko lang. Si Mario baka meron na siyang bunga nito. Sabi na. Wala pa daw, wala pa. Wala. Hindi pa namunga. Wala pa. Ang Gagmay pa. difference sa filaria, no? Itong kuminggana, papareho sila sa kuminggana, di ba? Itong kuminggana, di ba? Meron siyang 4 divisions. Oh? 4 divisions. So, ang filaria, dalawa lang. Hindi 4. And then, mas malaki ang bunga sa filaria kaysa kuminggana. Ito, malasenses. Di ba? Pinakita ko na sa inyo ang malasenses. Ito. Pag open mo nito, ito ang seeds niya. Actually, pero pareho siya seeds sa class niya. Okay, few things to remember, no? Never sow an immature seeds. Marunong ka ba mag-determine kung ano ang mature at saka immature? No? Mature yan kung mag-open na siya while nandoon pa sa tree. And then when the fruit opens, no, ma-open ito, merong lalabas. Hindi man mahulog agad yung lalabas yung seed niya. And then, yun, i-pick mo yun. Or if will drop, no, meron ka net sa baba, later we'll show you. Yun na ang matured. Pero ang hindi matured, don't plant that one kasi sayang hindi dito tubo. Sow the seeds right after harvesting. Or if you plan to sow later, put the seeds in a covered container inside the refrigerator, not for more than 1 week. Pwede mo na itanim yan. Okay? Don't try drying the seeds in the sunlight. Diba? Most of the seeds atin, no, diba, i-dry pa. And then, di pa nun. Dito, hindi. Itanim mo agad. Never dry your seeds in sunlight. When you harvest a matured fruit, matured fruit ito. Don't open the fruit forcefully. Ito, tigas pa. Pero I know this is already matured because yung iba niya dito nag-open na. So kasama siya, so matured na. Don't open forcefully. Let it open by itself. Mag-open lang siya yan, lalabas sa seed. Yan, itanim na ang seed niya. Then beware of buying seeds from illegitimate sellers online. Don't be a victim of scammers. Marami ng planter namin na nabibiktima nito. Order sila ng seeds ng malasenses. Ang dumating sa kanila, black beans or seeds ng munggo. And then nag-order sila ng seedlings. Dumating sa kanila, seedling ng kalamansi. No, it's very fortunate. Ito, how to harvest yung mature seeds. Naglagay ako ng net around sa ground para kung mag-open siya mahulog, makolek ko. Kung wala nito, paghulog sa seeds, wala na. Hindi mo makita yan kasi grass dyan. Or, meron kang ladder, you have to collect the matured seeds, yung nag-open na, hindi pa nahulog. Yan, i-collect mo. Diba? This is the ideal way. Ito, dito tayo sa planting medium. Ito ang coco peat. You have to boil the coco peat at least 30 minutes. Okay? And then take it out, let it drain, and then soak the coco peat with the calcium nitrate solution. Ang calcium nitrate solution, 50 grams of calcium nitrate granules to be dissolved to 10 liters of water.
Diyan mo isoak yung na-sterilize mo na coco peat. Okay? For at least 48 hours. It can be 3 days or 4 days, mas mabuti. Ano ang purpose ng calcium nitrate? I-alkalinize niya yung acidity ng coco peat. At the same time, fertilization. Ma-fertilize na siya. No? After that, na-strain mo na o pwede mo na niman ng seeds ng Aquilaria. First step, soak the seeds for 30 minutes in water with an plant growth motor concentrate. Okay. What is the ratio? Meron dalawang klase ito. Merong 400% concentrate, meron ding 100% concentrate. Ang ginamit ko 400% concentrate kasi medyo makasave ka dito, no? Only 1 cc of the concentrate you dilute with 1 liter of water. Yan ang dilution niya. And then soak mo na yung seeds mo. You put some few drops of hydrogen peroxide. Ano ito? Antiseptic ito. Patayin niya yung mga existing, kung meron pang bakterya na iwan. Kasi, di ba, pinabukalan mo na, hindi ko na sure na meron pang naiwan. So, maglagay ka ng agua oxinada. After, just soak it for 30 minutes, no? Then, pwede mo na itanim ito. Yung ginawa ko, talagang very laborious. No? Arrange your seeds in your seed bed of coco peat and cover with a thin layer of planting region. Ito, na-arrange ko na. And then after this, cover with thin layer of coco peat para ma-disappear yung puti. Diba? Diba, meron yung itim na round and then may puti siya. Ang itim yung ipasok sa coco peat. And then, ito na. 3 to 4 weeks after, ito na mangyari. No? Tingnan mo. This is almost 100% germination rate. Of course, you have to spray some small amount of water. Sprayer ang gamitin mo pag water, ha? And then, not too much water. Ito, malaki na. So, pwede mo na ito i-transfer in individual seed bags. So, nandito na-transfer na siya. Time to transplant after 2 to 3 leaves of form. Okay? And then just wait a month or 2. Lalaki na yan. Kung marami kang seedlings, pwede mo na ibenta din kung sobra. And that's all. Thank you very much. And then we will entertain your questions. Thank you very much. Right. So, salamat, Doc. Pwede pa heart naman dyan. It's a very clear presentation. No? Kasi, again, basic of the basic to, yun naman talaga yung goal natin is to do the level 1 muna. So, planting, cultivation, and germination ng seeds. So, entertain natin yung tanong. Okay, sige. Unang tanong kanina dito. How much po each seedlings, ilang workers, karaniwang need to sustain and take care of the 1 hectare? Okay? How much ang seedling, ilang workers for 1 hectare, magkano yung costing ng fertilizer, water, and etc. At ilang years bago ma-harvest. Yan. Okay. Ang cost ng seedlings namin is 250 per seedling. Yun, maliit pa yun, ha? Mga 46 inches. Up to 8 inches. Pero kung lalaki na, iba ng presyo niya. And then, kung nang-cross na, we sell it at 350 kasi rare yun, imported. Ha? Oh. And then, costing, yung 1 hectare, pwede naman siguro isang laborer, no? Ha? Sarap. Sadlo. Then sa inyo, Doc? Sa amin, kasi ako, yung area namin, 4 hectares or more,
meron akong, sa ngayon, mga 4,000 na yung trees ko, o 4 to 5,000. Meron akong regular worker na 3, Okay. plus ako, nagtatrabaho talaga ako. Yun. Ang gawin nila, siyempre, mag-water the plants, maintain the cleanliness, apply fertilization, yung gawa ng garden soil, mag-collect ng manure, mag-collect ng yung rice stalks, lahat, basta pertaining to sa agarwood planting. So, Doc, therefore, And then, 4 hectares, 4 kayo. So, that's parang isang worker per hectare. More or less, no? that's why one worker per hectare. Okay. And then, gastos, gamit, as I have said, organic fertilizer. Gamit ka lang ng kuwan, mag-collect ka ng manure. Ako, marami kasi akong kapitbahay dito na may mga livestock. So, free lang yun, i-collect lang namin. Siyempre, meron kang soil dito. And then, yung rice hull, I bought it for 5 peso per sack. Sometimes, may 10 peso. Sometimes, meron nga, ibibigay lang. And then, susunugin mo yan para mag-carbonize, mix with the soil and the kawan. Yun na, garden soil na yun. Yun ang importante. And then, syempre, meron ka mga wheelbarrow, no? Some pruners, ano pa. Syempre, sa water system mo, kung malayo yung gasto ka ng yung sa mga pipes mo, yung mga tanks mo. Yun. And then, for safety purposes, you have to supply mga clothing sa mga workers mo. Raincoats nila, yung boots, yung mga bolo, yung knife, yung pruners, rake, meron din akong grass cutter, meron akong lawn mower. Yun. It depends upon the size of your area, number of trees, yung magasto mo talaga. Wala akong estimate. Wala akong estimate ngayon sa ngayon. So yun lang, yung Case-to-case basis, no? Kasi sa'yo, Yeah, Doc, case-to-case libre yung basis. mga organic materials mo dyan or Free, cheaper. So, yeah. materials is. Harvest time do, Doc? Harvest time. At 4 years old. Kasi definitely hindi yan yung pagkaisa mo ng tanim. And then hindi sila lahat mag-grow ng the same, no? After 4 years, tingnan mo kung ilan ang medyo pwede na inoculate. 4 to 6 cm, 4 to 6 inches na diameter, pwede na yan i-inoculate kasi 4 years old na. So, yung maliliit, iwan mo na second batch and third batch. And then, at the start of your inoculation, yung gamit na, ang explain ko dito is the Witsawa way, okay? Yung first application ko, that is the first cycle. 4 years old na siya, and then medyo malaki na ang puno. After 3 months, mag-second cycle ako. And then the third cycle is 6 months after the second cycle. And the fourth cycle is 1 year after the third cycle. After the fourth cycle, i-monitor mo, i-assess mo kung maganda na ba yung wood production niya, then you can harvest. Pero medyo kulang pa kasi tutubo pa yan, lalaki pa yung puno. So marami, may space ka na naman na inoculate. So you go to the fifth cycle. Okay? Fourth cycle to fifth cycle, 1 year, 1 year, 1 year. Kasi you can extend up to 12 years, no? From the first day of your inoculation. Kasi mas matagal, mas matagal, mas maganda yung quality. Mas marami ang quantity na ma-harvest mo. Yun. Alright. Magkano ba yung isang puno, gagasto ka na, magkano ba lahat? Magkano ba yung yung gagasto sa inoculation, isang puno?
10,000 to 12,000 per Okay. day. Merong If you are estimate, using the inoculant of Itzawa. merong estimate si Ellen dito na isang tree, you will spend 10,000 to 12,000 pesos per tree. So Doc, Land clear harvest. natin Doc, no? Yung inoculation method kasi, hindi lang yan monopolized by isa or dalawa. Ang daming choices. Yeah, hindi. Yeah, maraming So, choices. Meron kang Aspega, meron kang Gaharo sa Malaysia. Indonesia, Kasi yes. ang na-try pa namin ngayon sa Witsawa, we will try someday yung kung naabot na yung supply namin, yung isa naman. Ito lang Doc, I'll just wanted to emphasize no, for the Philippines kasi since late tayo nag-develop ng agarwood industry, ang inoculation kasi medyo yun ang big thing for some. Ito po, I'd like to tell to everyone that about the formula, rest assured, kaya ho namin mag-supply. 100% po yan. Just follow our page and our community. So it's another technology na talagang kung sa iba ay medyo mahal yung per tree. This one is very simplified lang na inoculation method. Isang tusok lang. Wait ka na after 2 years harvest time na. So ang ibang parts na inoculation, maybe we'll have another level 2 training, Doc, para at least medyo kanya na medyo komplikado. So pag-usapan natin yan in the next coming days. Hopefully, Mar, sa next on-site training natin, pwede na natin magamit yung isang inoculation. Yan. Oh. Okay. And then we will teach them and then i-apply din natin dito, actual application dito sa farm. Yeah. Sige Doc. Okay, next I'm question. I'm just waiting for that. All right. Next question ni Samsung next question. S918B. Common mortality po ng seedlings. May certain soil type po ba na best or suited sa agarwood? Paano namin malaman if applicable siya sa lupa namin? So mortality and the soil type. Saan bang area nyo? Walang sinabi. Okay. Aquilaria trees are tropical trees, no? And Philippines is a tropical country. So we can plant anywhere, any part of the Philippines. Huwag lang doon sa seashore, yung malapit sa dagat. Yung area din na stagnant of water, like for example, the rice field, no? O pwede rin mag-fill ka ng ibang soil kung i-convert mo yung rice field mo into agarwood plantation. Yan. Ayan. Ideal condition. Patag ba na lupa? I have mentioned already, it may be flat, sloping, hilly, and then kung elevated, mas maganda. Elevated from the sea level. Okay, sige. Next question. After po ba ng 7 years, cut down talaga ang trees or bark lang ang kukunin? Thank you po. Hindi bark. Hindi kasali ang bark. Ang bark dito, ma-mix na yan sa flakes. Wala kang makuha sa bark. It's just, it's one waste, pero malagay mo yan sa distillation. And then, after 7 years, I have said already na i-assess mo muna yung tree mo. Kung pwede na ba i-cut o hindi pa, no? Dito sa Witsawa Way, ha? Pero doon sa Aspega, yung sabi ni Mario, one-time application lang yon, di ba? After 2 years, you have to harvest it. Yun. Iba kasi, ibang inoculation, iba ang style, iba ang procedure, iba din ang time of harvest. Oh. So, we will explore everything. Alright. Basta, maganda lang resulta. Magkano usually ang rate ng katiwala sa pag-aalaga ng agarwood? Sweldo daw ng trabante mo. Regular na. Minimum wage. Sa Alright. akin, minimum wage. Per day yung sahod namin. Sige, next question. Hindi ko nabasahin yung tanong nyo na nagsagot na para hindi tayo pabalik-balik. How much and how long po ang on-site training nyo po, Doc? Yan. Gaano katagal? 1 day lang. Morning session or lectures, presentation, and the afternoon session doon, actual. Yan, 1 day. Kasi sagot na. mahirap dito pa matulog sa farm. Wala kaming mga i-accommodate for
sleeping. Okay, but madali man lang. Ha? In one day, you will learn. Alright. Okay. May distillation company na po ba sa Pilipinas for oil extraction process? So far sa Davao, wala pa. Diyan sa inyo, Doc? Wala pa. O kami Wala harvest? pa, pero wala pa. Ako nagplano, pero wala pa ngayon. And then, meron na din nagplano. Meron nang nag-set up na siya doon sa Palawan. Pero hindi pa nakastart. Alright. Pero Sige. hopefully, soon, meron tayo para dito na lang natin dependa. Sa ngayon, Tama. walang domestic, walang local buyers sa wood. Right, Puro sige. international. Sabi ni Sir Ralph, ever tried applying synthetic fertilizer? Anong effect pag synthetic? Proven ba na negative ang effect since ginagamit din namin during seedling production yung calcium nitrate? As I have said, ito din ang sabi sa mga elders, yung mga mentors, no? It's yung iba yung calcium nitrate. Yung sa application sa inorganic fertilizer, it is not advisable kasi it would affect the quality of our wood na ma-produce. Pero itong sa seed germination, kailangan gamit talaga tayo ng calcium nitrate. Maganda ang tubo sa seedling. Anyway, sa seedlings pa man siya. And then, yung medium mo na kukupit, hindi mo yung gagamitin doon mo sa lupa. Diba? Alright. Sige. How much is your inoculant? Okay, ako nasagot ito. Inoculant pricing ranges from 2,000 to 2,500 to 5,000. So, Depende other sa technology o questions? anong brand. Ancestral domain daw na area, Doc. Pwede daw taniman. In idea. Meron pa tayong nawala mo internet. The Doc, ancestral domain na lupa. Pwede bang Meron taniman? fluctuation. Okay, wait. Ancestral domain. Ancestral domain na lupain. Pwede bang taniman ng agarwood? Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Bakit? Maliban kung meron kayong agreement with the IPs, no? Or with the DNR, yun. You have to make some agreements with the DNR and the IPs because ancestral domain is owned by IPs. Probably you can plan that and then you have to organize the IPs with the permission from the DNR. Yun na. Okay. Sige. May nagtanong about inoculation. Ilang years po yung ideal at kung may signs ba na pwede na mag-start? Okay, I'll answer ha. Sa inoculation na meron kami ngayon, pag masukat mo yung kahoy mo ganito, ito kalaki, ganyan, pwedeng simulan. Ayan. So, depende again sa inoculation technology na i-apply nyo. Okay? Ano yung mother tree? Ano ba? Paano namin malaman yung tanim namin is mother tree or agarwood tree? Medyo hindi ko gets. See, mother tree. It depends upon on you. You can produce a mother tree. Kung gusto mo pang seedlings lang, huwag i-prune. From the seedlings you plant, huwag i-prune. Yung mga branches, yung shoots na lalabas sa main trunk niya. Pero kung gusto mo yung sa own production, before reaching the eye level, i-prune mo kasi magtutubo yung seedlings mo, lalabas yung shoots sa trunk. Yung kunin mo yung shoots. Saka yung sa tip niya, mag-branch out yan, putulin mo yung new branch. Saka it will go straight and then mag-eye level ka na, stop pruning. Yun na. Yun yung pang-old production. Pero ang sa mother tree, huwag i-prune. Let the branches grow. Yun. Okay, clear na. Kailangan po ba mag-present ng tax declaration sa pagbili ng seedlings po? Yung lupa kasi namin, hindi pa nakatransfer ang pangalan sa amin, deed of sale lang. So, pag mag-bill ka doon ng seedlings, you'll need ba ng tax declaration ng lupa or just buy sa accredited nursery? No. I-repeat ang question, Mark. Gusto niya bumili ng seedlings, Doc. Need ba i-present niya na yung lupang tataniman ay naka-tax deck lang? Okay, si Ellen, doon tayo sa legal. Okay, legal farming na. I'll go. Yes. Di ba ang requirement sa DENR is make sure that your land, before you plant the agarwood seeds or seedlings,
you have to make sure that your land is not public land. It's not part of the ancestral domain. And dapat meron siyang titulo ng lupa, or if you don't have the land title, at least you have the tax declaration. That's fine. Updated yung payment. At least. Oh, yun. So clear na. Hindi lang sa ano, hindi dapat timberland. Dapat yung No, lupang no, public tataniman land, timberland, or yeah. Okay. Any other questions, Sir Mario? Okay, sige lang. May nagtatanong sa Makabili sa Luzon. PM niyo lang po ako kasi we have also a partner na nursery accredited sa Luzon. So we can Meron link. tayong mga For partners sa Mindanao, Luzon. we have Ma'am Ellen, and also sa akin pwede din. Although Next question. we do ship nationwide, but nakaabot na po kami ng Benguet, pero kung iniisip ko kasi maganda pa rin naman yung seedlings na umaabot sa kanila, pero mas maganda kung kukuha na lang tayo doon sa mga partner na Yeah. nurseries natin sa Yes. Luzon. Ito. Less stress pa yung kahoy. Anyway, ma'am, next question daw. Saan daw pwede ibenta yung mga harvest nila na kahoy? Unahin muna natin yung legality of your plans. Legality of ganito kasi yun. Marami po tayo ngayon. Even now, there's a lot of wood that we can find dito sa Pilipinas. The problem is it's not legal now. Start muna tayo ng magtanim ng legal. We follow the process, lahat-lahat. Tapos, kung magbenta naman po tayo, meron po tayong international buyers. Kami po, marami na pupunta dito sa farm. Nagtatanong kung meron na po kaming harvest. Gusto na po silang makipag-contract sa amin kasi nga, they wanted us to enter into a contract para sure na yung product namin ay sila ang bibili. Ang problema kasi, we're still at the infancy stage now, yung Pilipinas. So, ibig sabihin, wala pa po tayong harvest na legal, na yun talagang galing sa farm natin. So, kung tanong nyo kung may bibili po. Magtanim lang po muna tayo para pagdating ng panahon, maibenta po tayo. Yan. Ma'am, i-declare, kung lang siguro ma'am, yung i-discuss mo na lang paano yung land nila natataniman, ano yung dapat i-apply na mga permits sa DNR para dire-diretso. Tignan ko, sir, ha? Kasi meron akong presentation dito, Sir Mario, eh. I-open ko lang Sige. muna. Alright, sige. Tignan ko. Nagbibigay po ba? Muna siya. Lahat ng discuss pwede namin i-email. Tama ba, Ma'am Ellen? Yung mga na-discuss ni Doc? Yes. And email the PowerPoint sa kanila para ma-recap nila, if ever. Yeah, meron naman tayong pwedeng i-email sa kanila. Yun yung rason kung bakit nag-ano tayo wait. Mag-share pa naman ako Ito may tanong din, no? Medyo komplikadong tanong. If may Sige, available tingnan na natin, po sir. na harvested agar, would po ito i-travel abroad? Example po sa UAE. Pag maramihan siguro, Ma'am Hazel, kasi galing ako ng Singapore and Malaysia weeks ago, nagbitbit ako ng ilang grams. Hindi naman sa masyadong komplikado. So, basta hindi lang marami, pwede. Siguro, less than a kilo. Pero pag Sir Mario? marami kang... Yes po. Yan, makita na, Ma'am. So, Sir Mario, pwede ko na bang Sige, Ma'am. Go. Sir Mario? Take it away. Po, kasi ito, nakasali kasi dito sa presentation ko yung okay, so yung magtatanong sa mga trainings, so far, ito yung ating mga trainings na nakandak, no? Pangalawa ito, Luzon, Visayas, Mindanao tayo, with the partnership with the Sir Mario and the PAC. So, ito yung mga activities namin kasi. What to do before acquiring Aquilaria seedlings? So, ito yon. You have to check the legality of the nursery where you plan to buy the seedlings. Dapat i-check nyo po yung DTI permit ng nursery, tapos check nyo din kung may business permit, tapos check nyo din po kung registered ba ito ng BIR. So dapat meron po silang sales invoice. Yung wildlife culture permit, dapat meron sila yung tinatawag natin na WCP or wildlife culture permit na in-issue po ng DNR. If yung nursery po na bibilihan ninyo ay wala nitong mga binanggit ko po, ay wag na po kayong bumili sa kanila. Kasi definitely, at the end of the day, or maybe 7 years after,
will have difficulty in selling or marketing yung product natin or yung harvest natin. Next is documents to be provided to the buyers upon purchase of seedlings. So ano ba yung titignan ninyo kung halimbawa bibili po kayo ng seedlings? Ano po ba yung titignan nyo ng mga dokumento na dapat hawak nyo together with the seedlings? So one is the wildlife culture permit copy if you need it. Inspection, ito yon. Ito yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na documents na dapat hawak nyo when you buy seedlings. Kasi these are the documents also that you will be presenting to the DENR pag kayo po ay nag-apply ng PTPR, yung registration, private registration ninyo. Private tree plantation registration. Yung i-apply natin sa DENR after 3 years. So you have to keep all this. So yan, my sales invoice, certificate of purchase, but this is optional. Mga photos ng picture, then inspection report, yan, ito dapat ang nasa inyo po. Para po pagdating ng application of PTPR after 2 or 3 years ay wala po tayong problema. Way forward, apply for private tree plantation registration. Yun lang po ang ating sunod. Yung sa lupa po na pinag-uusapan, basta po may tax declaration at may titulo, yun yung karamihan sa problema po kasi ngayon, meron yung lupain na pagmamay-ari pa ng magulang, hindi pa siya na divide, no, na subdivide. So ang ginagawa po namin, in-advise po namin sa mga planters na kung may ganyan po na problema ay nagpapagawa po kami or pinapagawa po namin sila ng SPA. So dapat may SPA po sila from the family na siya po yung administrator at ino-authorize po siya na magtanim ng seedlings at yung tree po na tinatanim niya ay sa kanya. Kung meron man silang mga anong tawag doon, mga sharing, nasa kanila na po yun. Dapat nakalagay po din yun sa separate na memorandum of agreement between the parents and the siblings. Kung may tanong pa, Sir Mario? Ma'am, nakaklowa daw yung lupa. Nakakluwa kasi yung kluwa, 10 years after, pwede naman na yung ipunta mo sa kung saang bank, di ba? Pwede taniman, yung kahit nakakluwa siya. Alright, so clear na ha. Kailan po mag-apply ng PTPR? Nasagot na. Palakihin nyo muna yung kahoy nyo, tanim muna, and then pag stable na, tsaka kayo mag-apply. Di ba? Okay. Possible question po, may pa ma'am. Is it capable, pwede bang intercropping? Okay, pwede. My farm is under coconut trees with cacao and coffee and other fruit trees. So in between, Okay pwede po, ka that's okay. magtaniman. Intercropping is okay. Yeah. Proper way of pruning. Proper way of Yan, that's pruning. the best thing, sir. Sir Mario, that's the part of the activity that we'll be conducting pagka nasa on-site training po On-site. tayo. Yung paano mag-prune. Merong site, on-site. Kasi merong po, site mahirap man pruning. tayo mag-ano. Meron ma-explain. Meron ma-explain. Maganda yung makita nila, Sir Mario, kung paano natin i-prune. Tapos maganda yung sila mismo makasubok din how to do it. Yes, tama. Proper way of inoculation process, again, mas maganda sa on-site. But maybe soon we'll conduct the online inoculation lang para makita nila paano yung explanation, saan tutusukin, paano pagtusok, paano paglagay ng mga formula. Maybe we could have that other special session. Kasi medyo, si inoculation kasi na At method, ano na lang that's siguro? make it or break it. Next year na lang, Siguro pag we'll malaki have na a kahoy. separate, ano? Yes, yes. Yeah. Siguro Focus lang pwede din talaga sa tayo inoculation. Pwede tayong mag-video siguro, Sir Mario, na mag-inoculate tayo tapos i-present na lang natin yung video sa kanila kung paano natin ginawa. Pwede. Ilang taon bago magbunga yung puno? Next time. Depende po. Kung magbabasa po kayo sa libro, ang sabi ng libro, yung malasenses po ay 6 years. 5 to 6 years. Yeah. Pero sa inyo, ma'am? 5 to 6 years sa amin. Tatlong taon lang yung aming malasenses. Namunga Bunga na na. siya. Tapos yung crush na sabi, ganun din, 7 to 8 years din bago mamunga. Pero itong nasa amin dito sa farm na na puno, nasa 4 years lang siya, namunga na. Depende see? siguro sa pag-aalaga. Hindi ko alam kung ano ang So yung libro, depende mali. sa ano. Mali yung nasa Hindi naman libro. mali. Tingnan mo bunga, malaki. Oh, okay. 4 years. 4 years.
See? Ito. So, in 4 years time, di ba Sir Mario, bumili kami ng seedlings before? Yung, I mean, ng seeds. Seeds nitong Krasna. Mataki mo naman, 1 kilo is 30,000 Sir Mario. Yung ito lang, yung walang ganito ha, yung buto na talaga niya. So, 30,000 per kilo. So, iniisip ko, kung magtanim ka, tapos yung ibang tao kasi, iniisip nila na, ang tagal pa nung 7 years, ang tagal pa nung 8 years, you are wrong. Na wala kayong income, yun ba ang ibig sabihin nyo? Magtanim kayo ng legal, pag namunga itong inyong mga ganito, ito, malasinses, then you can sell your seeds. Magkano to? 1,500 to 2,000 per kilo, kumingyana. Ito naman per kilo is 2,500 to 3,000 per kilo. So, ayan, while waiting for the harvest of your trees, makakapira din na din po tayo dito sa mga bunga-bunga. Yan. Ma'am, magkano po gastusin sa DNR permit para sa farm? Ng alin po? Ng PTPR po ba? PTPR, Sir Mario? Malamang. Or WCP? PTPR siguro kasi planter hindi naman nursery. Konti lang naman ang gastos ng PTPR, sir, kasi lahat na tree itatag nila. Kunyari, pupunta yung DNR doon sa farm ninyo, tapos mag-apply na kayo ng PTPR. Tapos, hindi, konti lang po. Yung sa amin kasi parang less than 5,000 lang ata. Yung Okay, ilang trees. ma'am. Hindi naman kasi magkasabay. Ilang trees. Kung ilang trees lang yung nyo, yun lang yung babayaran. Pag mag-nursery daw po, kasali na rin po yung WCP, magkano pong gastos niyo? Pa-explain na lang. Gusto niya mag-nursery kasi di ba yung WCP, that's for their nursery operators. Yeah. So, magkano ba yung, pwede bang malaman magkano yung Gastusin? capital? Na mag-apply ng nursery? Konti lang po. Yeah. Konti. You mean yung capital? Kasali Sige, na rin yung ganito. DNR Bago kayo processing. mag-apply, dapat meron na kayong nursery na nakatayo. Yeah. Yung sa amin siguro, nasa mga 50 lang naman. Kasama na yung seedlings. Mga 50,000, kunti lang. Tapos, kasama na yung seedlings, pati yung permit. Yung building pati. Kasama na. So yun, 50K lang. Okay. Bakit daw mas mahal ang Krasna kaysa kay Malasenses? Oh, well, of course, because yung Krasna is imported. It's not an endemic from the Philippines. Yung Krasna kasi, it's coming from Thailand and Laos and Malaysia or kung saan Asian countries pa. It's not actually endemic of the Philippines. So since endemic siya, mahal talaga siya. Yung seeds na binili natin sa labas, magkano yun? Nung bumili tayo dati in 2020, bumili kami ng seeds from India. Ang per kilo niya is nasa mahal ang per kilo niya. Umastos kami ng almost 60,000 ata. 1 kilo ng Krasna na binili namin doon sa India. Tapos walang nabuhay kahit isa. So, ito na lang tip na lang sa gusto magtanim. Huwag ka na bumili ng seeds ngayon. Dahil imported po kasi siya. Kaya mahal siya. seedlings talaga. Hindi kasi endemic ng Pilipinas itong Krasna sinensis. Kasi kung magtatanim ka ngayon, kung magsiseeds ka magsimula from zero, it takes time. So, para sa akin, kung ako po yung first time magtatanim, I'd rather buy seedlings kasi itatanim ko agad. Mas mataas yung survival rate. Kasi kung seeds kasi, napaka-komplikado kasi niyan. I tried also doing that. I lost a lot of money din kasi sabi, sun-dried daw, ganito, ganyan. Ang dami instructions sa YouTube. Hindi naman pala yung ganun yun. So, nawala ka ng ilang... YouTube. Sir, hindi po ako maniniwala dyan sa YouTube. So, ito na lang po. YouTube na yan. Sa mga magtatanim po, again, I will discourage you ha. First time magtanim, go with the seedlings only kasi sure kang mabubuhay na. Yung seeds na yan, maybe pag nakatanim ka na, siguro mga hundreds na natanim mo, tsaka ka mag-explore sa seeds, just like what I did. Kasi nga, wala ka pang tanim, mag-seeds ka agad. What if walang mabuhay dyan? 1 year na nalugi, sayang oras. Di ba? Sayang oras. Ito may tanong, ma'am. Ilang sukat na ng lupa required pwede taniman? May requirement ba? Wala naman. Walang requirement, sir. You can even plant agarwood at your backyard.
Kung you Yes. can start small, you can even, if you don't have much money, then start planting 10 to 20 seedlings. And Yeah. then next month, bili ka na naman kung kailan ka magkapera para dumami yung tanim mo, ganun lang. Ayun. So yan, very good. Okay, is Krasna more productive than Malasenses? Okay guys, ito lang experience ko Sa lahat ng species ni agarwood, 20 plus yan sila eh. Kung gusto mong maka-fast track ka sa pag-agarwood mo, choose the two, Malasenses and Krasna. Why? These two are the fast growers. Mabilis lumaki. Ay, kay Ma'am Ellen, di ba, yung bunga, 4 years old lang lumunga na. Ibig sabihin po nun, unahin mo tong dalawa kasi sila mabilis sa lahat ng species, sila ang super bilis lumaki. So, that's the tip for those who would like to plant right now. So, Malasenses and Krasna. Yan. Kaso, yung Kumingiana, Sir Mario, pagka gusto mo mag-business, in fact, yung ating mga drug companies dito sa Pilipinas, ang binibili nila ay yung yung Kumingiana na variety. Kasi nga gagawin siguro nilang gamot or pag gusto mong mag-business ng mga tea or sabon or coffee or oil, bracelets, incense, or kung ano-ano pa, then you buy or you plant Kumingiana. Yung Kumingiana naman din, sir, maganda yung result nung oil niya, yung oil. Kasi nung pumunta dito sa amin, Kumingiana ang hinahanap eh. Kumingiana. Kaya ngayon, marami na rin bumibili ng Kumingiana eh. Wala na nga kaming Kumingiana na seedlings dito sa farm. Halos ubos na lahat. Kasi yung mga tao na pupunta dito, Kumingiana ang gusto. So, iba yun. Nasa business side sila eh. Hindi sila yung siguro gumagawa ng ayaw nila tingali yung magbenta ng wood or yung chips. Yeah. Baka gusto nila yung sa business side. Kaya Kumingiana ang binibili nila. Pero yung Kumingiana ng Kamsor at saka Sorsogon, yun sir. Slow grow. Naku. Mahirap lumaki. Pero yung Kumingiana dito sa atin sa Mindanao, yun yung maganda kasi mas mabilis din lumaki. Yan. So, clear na. So, add-on natin si Kumingiana. Ma'am, regarding sa international buyer po, safe po ba i-travel yung mga products like yung sabon, mga tea? Safe po siya, sir. Safe po naman for as long as mag-apply po tayo ng Food and Drug Administration permit. Pero yung bumili sa amin na sir, nakarating ng Canada, US, Korea, hindi pa nga kami nakapag-apply ng FDA eh. Nakalusot din naman, Pinoy nga kasi. Pero siguro small volume para hindi siya mapansin ng immigration. Baka sobrang dami binitbit mo. Ma-question tayo doon. Okay na ba, sir? Okay. Now, may tanong pa ma'am. Doc, acidic na lupa. If ever acidic ang lupa, ano pong pwedeng gawin? Hello ma'am. Naputol. Meron namang soil tester ang mga DA natin. Pwede kayong lumapit sa Department of Agriculture pa soil test nyo. Okay? Ma'am Ellen, nawala kayo? Yan, nawala. Sige. Ma'am Ellen? Okay, baka may tanong pa po. Pwede kayong mag-on cam. I'll give you more time. Recommend po ninyo or suitable na laman na pwede, ma'am? Okay ba? Dr. Jess, Doc? Suitable halaman po itanim dito sa Luzon, Pampanga area po. What do you mean? Wait Doc, nakamute kayo, Doc. Doc, nakamute. Okay. Ma'am? Okay, acidic lupa. Acidic na lupa daw. Paano daw i-convert into acidic na lupa? Acidic. Okay. Itong carbonized risol, alkaline to. So, lagyan mo ng carbonized risol. Yung butas mo, sa garden soil mo lang na may carbonized risol, ito na. Man-utilize na siya. Pero kung medyo acidic pwede, maglagay ka ng lime. Wala problema. Right. Yan. So, ganun kasimple. Utilize mo ang acidity, alkalinization. Paano makabili ng sabon? Tea, coffee. Dami ng buyer PM niyo po si Melen sa group chat natin. Ayan, may tanong pa.
Ano pong pinagkaiba ng Krasna at Sinensis? Nalito po kasi ako, sabi ni Louie. Krasna and Sinensis na bunga. What's the difference between Krasna and Sinensis? Yung paglaki, yung size niya. The difference sa anong kan? Kasi ang bunga nila medyo elongated ang sinenses. Ang Krasna ito medyo mabilog. Mabilog. O, yung sa sinenses medyo elongated. Pero pareho sila merong crown. Actually, I haven't seen sinenses fruit yet kasi yung tanim ko hindi pa namumunga. Pero I've seen that in the picture only. Alright, sige. Sellers po sa Luzon. Ma'am, PM niyo po Yeah. ako, Ma'am Zerin. I-connect ko po kayo sa taga Luzon. Ano pong specific inoculant na suggest nyo para gamitin namin? Okay, Sir Jose? Yeah, PM na lang po, sir. Yung inoculant na gusto mong gamitin. Oo. Kasi itong inoculant na i-offer namin, ito yung overview lang kasi maraming nag-offer na inoculant na with corresponding MOA, agreement. So ngayon gusto namin i-break yan na monopoly scheme na any Filipino agarwood farmers could avail agarwood inoculant without agreement, without MOA, para naman happy tayong lahat, di ba? Just buy inoculant from us and then Fair market. that's your, that's your you have freedom. Para naman parang bandage kasi doon. Ang dami kasi gumagawa ng scheme ngayon, Doc. May formula sila, bibili ka, dapat 50-50, ganyan, may sa amin balik, ganyan ba? So, medyo komplikado yan para sa farmer. Sa amin, gawin natin, let's break that bandage. So, we could offer you one of the world-class inoculant din. PM nyo lang po ako, and we could have another session for that para at least mas malinaw. Ayan. Kailan na training nyo, Doc, sa on-site? Okay. April 29. 26, Oh, 26. April 26. Saturday. That's Saturday. Yun. Saan po ang venue, sir? Okay. Ang venue, Bonifacio, Misamis Occidental. Kalolot, Bonifacio. Barangay Kalolot, Elena, Agarwood Farm. Elena Agarwood Farm, Barangay Kalolot, Bonifacio, Misamis Occidental. Kuha. May nagsusulat Doc. sa board. Dok, baka pwede ikuan, Dok. I-pin yung i-post yung Google Map location ng farm niyo para mas madali. Sige, doon na tayo sa group chat. Si Ellen, ipopost niya. Right? Sir Michael, PPM ko po yung one address ng ating Luzon Farm partner. Ma'am Ellen, tuloy ba yung natin, yung plano on-site for the Luzon? Kasi sa Mindanao, marami kaming on-site training. So people from Luzon are asking also that if we could have, Luzon hands-on or on-site. Iba kasi pag online Alis pag on-site, makita mo, maamoy mo yung agarwood, di ba? Paano yung inoculation, paano magtanim. Meron tayong isa, di ba sir, after election na, kasi busy pa kasi si Doc ngayon sa campaign. So meron tayong isa, yung pinag-usapan natin sir, baka Gusto natin. yung sa Batangas, yung pinag-usapan natin, anyway, pag Yes, ma'am. ma-final yun sir, ipupush po natin yun sir. Alright, sige. Sige po. So sa Luzon, hopefully sa Batangas, meron kasi akong partner din doon na meron ding agarwood farm. They're willing to offer the resort para makapag-conduct tayo ng on-site kasi yun din yung gusto ng taga Luzon. Kasi siyempre kung dito sa Mindanao, lilipad pa yung taga Luzon, they will spending much money. Di ba? So, ayan, why not? We'll have another on-site sa Luzon naman tayo. We have a family-owned property located beside the waterfall which is covered by forest land use agreement for tourism purpose. We've been granted permission to operate a farm resort with the setup. It would be legally and environmentally suitable. All right, dali ha. Question. Suitable to plant agarwood trees with or within our area. Siguro ma'am, tanong nyo na lang din sa kwan nyo, sa DNR kasi medyo hindi kami masyadong full detailed sa that aspect. The best person to answer is that Yung DNR. DNR Kasi talaga po. dati nagbibigay ng
hindi ko alam kung ano exactly pangalan ng agreement, pero ang alam ko before, according to the DENR, meron silang program na pwedeng taniman ang lupa na yung parang ipagamit lang in 20 years, ganyan, 20, 15 years, ganyan. Pero i-clarify na lang po nila sa DENR. Tama po yan, Sir Mario. Tama. Di na makasagot yun eh kasi di naman talaga tayo full Mm. detail ano ba